Hi! I'm MJ at kung bago ka sa channel ko, welcome. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please consider subscribing, especially if you are animal lover dahil nag-upload tayo ng videos tungkol sa mga pets, particularly dogs and cats, at mga health tips, information about them, at kung ano-ano pang mga entertainment videos for your pets. But remember, when you subscribe, please consider hitting the bell icon para naman maging updated pa sa mga upcoming videos natin. So today, we will be talking about choosing the best feeding bowl para sa inyong mga aso at pusa. Meron tayong 3 types na i-discuss, which is yung stainless, made of plastic, made of ceramic. Yes, meron pong iba't ibang klaseng feeding bowl. I mean, yung material na ginamit, kasi merong mga advisable and not advisable. At sasabihin ko din yung personal recommendation ko. At kung kayo ay interested dito sa video na to, please like and share sa mga kakilala nating animal lover para naman informed sila. So, please stay tuned. Kapag tayo ay nagsha-shopping ng dog bowl, some considerations include the cost, style, safety, purpose, and ease of cleaning. Pero kung iisipin, ang dog bowl ay napaka-importanting part ng basic nutritional health ng ating alaga. Dito sa video na ito, pag-uusapan natin ang pros and cons ng tatlong pinaka-common na klase ng dog bowl. Ito ay ang gawa sa plastic, sa stainless, at sa ceramic. Ang dog bowl na gawa sa plastic ay isa sa pinakamura sa tatlong klase ng dog bowl. At ang isang advantage nito ay kahit mabitawan, aksidente mang mahulog, hindi ka agad-agad masisira. However, ang dog bowl na gawa sa plastic ay kalimitang hindi nire-rekomenda ng mga veterinaryo dahil ito ay madaling mangat-ngat o ma-scratch ng ating mga aso kung saan pwedeng manirahan ng mga bakterya. At may mga dog din na pwedeng mag-develop ng allergic reaction sa mga plastic, which will result sa mild skin reaction sa face or sa mukha ng ating alaga. Ang ikalawang klase ng dog bowl ay ang gawa sa ceramic. Ito ay may iba't ibang disenyo kagaya din ng plastic bowl. Ang kagandahan nito ay madali itong linisan o hugasan at hindi din kayang sirain o ngat-ngatin ng ating alaga. However, maaari itong mabasag kapag nahulog. Ang gawa sa ceramic ay ang madalas irekomenda ng mga veterinaryo. At ang panghuli ay ang gawa sa stainless. Ang kagandahan nito ay hindi ito madaling masira. Ito ang pinakamatibay sa tatlo at hindi din ganoon kamahal. Ito ay madalas na gawa sa iisang kulay at limitadong disenyo. However, kapag ito ay ginamit sa labas ng bahay, madalas maaari itong kalawangin. Ang dog bowl na gawa sa stainless ay isa sa madalas irekomenda ng mga veterinaryo. Alright, that's it. Sana naman ay may natutunan kayo sa araw na to kahit very short lang ang ating video. At please, sana naman tulungan nyo akong ma-reach ang 100,000 subscribers before end of the year. Please, I'm begging you. Kasi may promise ako sa self ko na sana ma-reach ko yung 100,000 subscribers before end of the year. At kung matutulungan nyo ako, I will really appreciate it. Thank you so much and thank you ulit sa support na ibinibigay natin at sa mga nakaka-appreciate ng effort ko. Thanks and bye-bye!